Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumusta ka naman kayo dyan at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Pinagpala at walang karamdaman. Naway ang Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng mga pagpapalang ating kinakailangan sa araw-araw. Naway makita sa atin ang liwanag ng ating Panginoon. Naway makita sa atin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Naway makita sa atin kung gaano tayo pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito, ang Panginoon po ay patuloy na nagiging tapat sa atin. Ang ating gawin lang po ay patuloy tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Huwag ho kayong mag-alala dahil ang ating Diyos ay napakamatulungin. Sabi ni San Pablo, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ang Panginoong Hesus po, maski na siya ay Diyos, pinakita niya sa atin na kailangan talaga na patuloy tayong kahit siya na naging tao, siya ay naging kahit siya ay Diyos, sabi sa Ephesians na nakisama siya dito, or Philippians yata yun. Kahit siya ay Diyos, namuhay siya bilang tao para mayroon tayong maging guide, maging modelo. Ang ginagawa pa lagi ng ating Panginoon ay lagi siyang lumalapit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni San Pablo sa Efeso chapter 5 verse 1, nang sabi niya, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Kumbaga sa buhay na pinagdadaanan natin, ang Panginoong Hesus po ay hindi natin masasabi na wala siyang pinagdaanan dito sa mundo dahil siya ay naging tao. Kung anong naranasan niya, naranasan din niya. Kaya alam ng Panginoon ang pakiramdam ng taong may pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga sabi niya dito, tularan ninyo siya. Anong dapat nating gawin? Tuloy tayong lumapit sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus nga, every morning siya lumalapit sa ating Panginoon at patuloy na humihingi ng gabay at tulong sa Kanya. Hindi po siya nagpapabaya. Every morning siya pa umakyat sa bukid upang lumapit sa ating Diyos na buhay. Lumapit sa Kanyang Ama. Kaya sabi ni San Pablo, tularan natin siya. Tayo mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dapat may pakita natin ang ating pagmamahal sa ating Ama sa pamamagitan ng ating pamumuhay ng may kabanalan sa mundo. Or sa lugar na ating, sabi nga, sa lugar na ating kinaroroonan. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong halay at handog sa Diyos. Kaya natin gawin yon. Bakit ito sinabi ng Apostle Paul na inialay niya ang kanyang buhay bilang handog at mabangong alay at handog sa Diyos. Bakit niya nasabi kanina na tularan natin siya?
sapagkat tayo mga hinirang ng Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit lamang sa inyo na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. So dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na ito kasi dito napupuot ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon kanina na tularan natin ang si Kristo na ating Panginoon. Kung anong ginawa niya dito sa mundo, siya po ay hindi nagkasala. Although sa buhay natin, maaari nating sabihin na tao lang tayo, pero huwag nating gamitin na basihan ang ating pagiging tao kasi pag ginamit natin yon, talagang patuloy tayong magkakasala. Sabi nga sa verse 4, huwag kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. So yung mga joke na hindi maganda, dapat nating iwasan na yun kasi bilang isang lingkod ng Diyos, dapat ang marinig sa atin ay puro kabutihan at mga pagpapala. Dapat ipakita natin na tayo ay nasa Diyos talaga. Sabi nga dito, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tulad ng sinabi kanina, tularan natin si Kristo. Tularan natin ang kanyang mga ginawa. Tularan natin kung paano siya namuhay nang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Sa panahon natin ngayon, dami ng mandarayang naglalabasan. Pero ang Panginoon Diyos po, ang Panginoong Jesucristo ay hindi po nadaya ni naman. Kaya sabi ng Panginoon, tularan natin siya. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Makisama or makisama, depende yun sa pag-intindi natin. Alam naman natin ang mga taong walang Diyos ay kung makisama tayo sa kanila, parang nakikisama na rin. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Baga dapat tayo ay maging isang halimbawa tulad ni Kristo, kaya tularan natin si Kristo naging isang halimbawa sa atin. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang gumagawa ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Totoo po 'yun. Hindi na po gumagawa ng masama ang taong nasa liwanag. Kasi alam naman natin pag nasa liwanag na ay makikita na yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Sa verse 10, sabi nga dito, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kumbaga, pag-aralan natin ano ba ang dapat natin gawin para tayo sa Panginoon. Maging ang ating araw-araw na pamumuhay ay maging kaaya-aya sa Panginoon, yung nakakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ibunyag ninyo ang mga iyon. Huwag nating hindi dapat tayo makisali, kumbaga, sa mga ginagawa ng kadiliman.
ang mabuti, ipahayag natin yon. Kaiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nilang ng lihim. Kasi ang masama talaga hindi gagawa yan sa liwanag, kundi gagawa yan sa kadiliman. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At ang nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ng Panginoon. Verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mga wangwang. Kaya dapat tayo maging wais. Gamitin ninyo ang nanglubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasulukuyang panahon. Totoo po yan. Kailangan talaga nating mag-isip at isipin ang ating mga gagawin bago natin ito gawin. Huwag kayong maging hangal sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa verse 18, huwag kayong maglalasing. Ito na. Ito yung pinakamahirap. Sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Tama po yun. Wala talagang may dudulot na mabuti ang paglalasing. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Instead na maglalasing, tayo magpuri na lang sa Panginoon. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayong mga tao, dapat tularan natin si Kristo. Ano mang ginawa niya, gawin natin. Maging mabuti tayong ehemplo o halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Tularan natin si Kristo. Yun lamang po at magandang araw sa ating lahat. God bless us all.